Prepare lang natin yung ating panggisa. Add some oil. And yung ating bawang. Pwede na nating ilagay yung ating sabaw. Gamit tayo ng tubig. So kung meron kayong hugas bigas or pork stock, pwede nyo rin siyang gamitin. And then, habang binubuo natin yung lasa ng ating base o yung ating stock, atin namang i-hand chop yung ating pork. Definitely, pwede na kayong bumili ng ground meat. Pero pag wala naman, pwede nyo rin siyang manu-manuhin. So pag mag-hand chop kayo or tatadtad kayo ng baboy, make sure lang na huwag nyo isama yung balat. So once na hand chop na natin yung ating karne, atin na siyang timplahan. Simple lang, salt and pepper. And ito yung part na importanteng ma-work ninyo yung inyong mixture. Bali, ang hinahanap natin dito is paste-like consistency. Once na nakuha na natin yung consistency na gusto natin, pwede na natin siyang ibagsak doon sa stock na binuo natin kanina. So, kuha lang kayo ng handful ng mixture. Habol na rin natin yung ating kamatis. And season na natin siya ng patis. Next up, yung ating na-harvest dito na patola. So after natin ma-gentle simmer, or may dahan-dahan nating niluto yung ating meatballs, tsaka yung stock, pwede na nating bombahin yung apoy at ilagay na yung ating patola. And atin ang ilagay yung ating miswa. So kapag naluto na yung ating miswa, pwede na tayo mag-plate.
dahil may freshly picked tayong nyog, gawa tayo ng tambong-tambong. Bubuuin lang natin yung pinaka-lasa ng ating tambong-tambong, pangalawang gata natin, or pangalawang piga. Konting asukal. And then isasabay ko na dun sa pagpapalambot or pagpapakulo yung ating saging. Kung mas prefer ninyo yung hinog, definitely pwede rin. Actually, yun yung mas madalas ginagamit. After natin mabalatan yung ating manibang saba, cut lang natin into small dice. Bali, inuna kong iluto yung saba natin kasi una-una, maniba pa siya and siya yung mas matagal maluluto. And kumpara dun sa iba nating mga ingredients, yung saba natin ay kaya niyang i-retain yung kanyang shape kahit matagal mo siyang iluto. Meron tayo dito yung isa sa mga produkto nga nila, purple na kamote. And of course, yung ating ube. Siyempre, isa rin available na ingredient dito sa farm, yung kanilang gabi. Ipe-prepare ko naman yung ating bilo-bilo. So ito yung ating glutinous rice flour. Tubig. Bali, aaibulin lang natin to or tatansyahin. So yan. So yan, makikita ninyo, hindi siya masyadong basa. Hindi siya dumidikit sa kamay ko at hindi rin siya nagka-crumble. So this is the perfect consistency at pwede na natin siyang bilugin. And ready na yung ating bilo-bilo. Pwede ko nang ilagay yung ating unang piga o yung ating kakang gata. Kamote. At yung ating ube. Habang nagsisimmer siya, ayan, makikita nyo, luto na rin yung ating mga nilagay kanina. Ilalapag ko na yung ating langka. And of course, yung ating bilo-bilo. And yan, nakikita na natin yung ating mga bilo-bilo lumutang na. So that's an indication na luto na. And then finally, lalagay natin yung ating cooked sago. Ayan, pwede na tayo mag-serve. You're welcome, you're welcome. Next. Ay, ube. Wow! Laki ah. Tama na.